Hello YouTube and welcome to my channel. This is Coach Jarrett, your life and career coach on YouTube. At ngayon po, babalikan natin yung isang topic natin. Babalikan natin yung topic natin tungkol sa ABS-CBN franchise at kung paano nag-react ngayon ang mga tao dito. Kung maalala nyo po, this week po nagbigay ng co-warranto ang Solicitor General sa ABS-CBN. At dahil po dyan, umani po ito ng maraming reaksyon sa social media, sa balita, sa mga artista at mga kung saan-saan pang lugar. Pero tingnan po muna natin yung reaksyon. At titignan po natin yung mga reaksyon ay ang reaksyon ng ABS-CBN mismo, ng mga professional organizations, mga grupo na katulad ng ABS-CBN at ng, of course, last but not the least, ang mga politiko. Okay, kasi syempre, ang mga politiko po may interest din dito sa ABS-CBN franchise. So, tignan po natin ang sinabi ng ABS-CBN. Okay, so immediately after po, pagkatapos na pag-submit ng Solicitor General sa Korte Suprema ng co-warranto, naglabas na po ng statement ng ABS-CBN. Sinabi po nila, we did not violate the law. Pinag-aralan po natin ito last time sa huli ko pong video. Kung gusto niyo po mapanood, kung ano po yung mga sinabi ko po dun sa huli kong video, click nyo lang po dito sa taas. Meron po dyang card kung ano, explaining kung ano po yung sinabi ng ABS-CBN. Okay? So, lalampasan natin to. At kahapon, naglabas din po ng statement ng ABS-CBN. Nagpapasalamat sila sa mga suportang nakuha nila sa madlang people. Okay? Sa mga tao, sa mga fans at sa mga grupo na sumusuporta sa press freedom. Okay? So, ito po yung statement nila. Pwede nyo pong basahin dito. Okay? At, nag-react din po ang mga professional organizations. Okay? Tulad po ng PNP Press Corps. Ang sabi po nila, amid various arguments pertaining to this matter, all these will boil down to the issue of press freedom. Tulad po ng paulit-ulit ko pong sinasabi, wala pong issue dito ng press freedom dahil hindi po pinipigilan ng gobyerno na mamahayag ang mga press dahil meron pa naman pong ibang nagbibigay ng balita. Nandiyan ang radyo, nandiyan ang GMA, nandiyan ang mga networks. Marami pa pong nagbibigay ng balita. Ang nangyayari po ngayon sa ABS-CBN ay natural na proseso kung saan ang negosyo ay nag-expire ang kanilang prangkisa. At ngayon po ay nire-review muli o pinag-aaralang muli kung dapat pa silang bigyan ng prangkisa sa pagbo-broadcast. So, medyo mali po itong sinasabi ng PNP Press Corps. Ang sinabi naman po ng UST Journalism Faculty, binasa ko na rin po to, pero medyo nagulat lang po ako nung sinabi na ABS-CBN is in fact a model franchise holder. Alamin po natin yan mamaya kung totoo po ang sinabi ng UST Journalism Faculty. Kung mayroong basihan yung sinabi nila na model franchise holder daw ang ABS-CBN. At of course, ang kapisanan ng broadcaster sa Pilipinas, ang KBP, ay naglabas na rin ng statement. At ang sinabi nila ay, as a KBP member, ABS-CBN works hand-in-hand with other members of the industry belonging to our organization in promoting broadcast responsibilities and initiating reforms in the broadcast industry. Babalikan ko po yung sinabi kanina ng UST na model franchise holder daw ang ABS-CBN. At babalikan ko rin yung sinabi ng ABS-CBN na wala raw silang kasalanan, wala silang nilabag na batas. Paano natin babalikan yan? Buti na lang, nilagay na ng Office of the Solicitor General ang co-warranto online. Okay? So, naglabas na sila ng kopya ng co-warranto online at nabasa ko po ito ng buo. Walang labis, walang kulang. Okay? At ito po, ang gawin po natin, pag-aaralan po natin kung tama po ba ang sinabi ng ABS-CBN na wala po silang kasalanan. At model daw sila. Na sabi po ng UST na model franchise holder daw sila. So alamin natin kung totoo yung mga sinasabi nila na yun. Ang sabi po sa co-warranto, ABS-CBN violated RA 7908 as amended by RA 8332 when the transfer of legislative franchise was made without the prior approval of the Congress. Totoo po ba ito? Okay? Tingnan po natin yung dokumento mamaya. Pero ito po ang sinabi ni Soljan Calida. Medyo mahaba po yung sinabi niya, pero kung isusuma total po natin itong sinabi niya na ito, ang ABS-CBN daw, naging gawin niya for the past years.
or naging gawin niya sa mga nakaraang taon ay bumili ng mga maliliit na negosyo na meron ng broadcast franchise or telephone franchise, telecommunications franchise rather, at i-absorb to sa kanyang kumpanya. Ang magiging epekto po nito ngayon dahil yung prangkisa nakapangalan sa ibang kumpanya, ang lumalabas yung limitadong frequency na available para sa lahat po ng Pilipino ay lalo pang kumonte. At ito ay namomonopolya ng ABS-CBN. Okay? Tingnan po natin yon. Ano po bang sinabi ng kanilang legislative franchise? Ito po ay ang isang Section 15 ng kanilang legislative franchise. Okay? The grantee po natin ay ang ABS-CBN shall not lease, transfer, grant the use of sell, nor assign this franchise or the rights and privileges to any person, firm, company, corporation, or other commercial legal entity. Yun po yung sinabi ng kanilang prangkisa. Hindi raw po ito pwedeng i-transfer without nang walang prior approval, okay? Na hindi aprobado ng Kongreso. Yun po ang sinabi ng prangkisa ng ABS-CBN. At ang sinabi po dito, si ABS-CBN Convergence ay nag-violate nitong terms ng prangkisa. Tingnan po natin kung paano. So, para maintindihan po natin kung paano ito ginawa ng ABS-CBN, kailangan tingnan po natin yung history niya, yung medyo history po niya. Umpisahan po natin sa kung kailan nag-umpisa ang ABS-CBN. Okay? Noong 1946, nabuo po ang Bolinao Electronics Corporation. Ang Bolinao Electronics Corporation po ay isang negosyo na nagtatayo ng mga radio transmitter para magamit ng mga TV at radio networks. Noong 1950, June 14, 1950, nag-request po at binagbigyan ng Kongreso ng network franchise ang Bolinao Electronics Corporation. At from 1952 to 1953, binago po nila ang kanilang pangalan from Bolinao Electronics Corporation to Alto Broadcasting Systems. At nag-umpisa na po sila magpalabas ng kanilang mga TV show. Kaya po ito kulay gray dahil ito po gusto ko pong makita nyo agad kung alin po dito yung pag-aari ng ABS-CBN at ng ibang kumpanya. So kapag gray po ang nakikita nyo pong box, ibig sabihin pag-aari po ito ng ABS-CBN or galaw ng ABS-CBN. So, noong 1955, si Manila Chronicle ay nabigyan din ng network franchise. Si Manila Chronicle po ay pag-aari ng mga Lopez. Noong 1957, si Don Eugenio Lopez, binili na po ang ABS o ang Alto Broadcasting System. Si Manila Chronicle po, dahil meron po silang broadcasting franchise, ay nagpangalan ng Chronicle Broadcasting Network. Yun po ang CBN. So, kapag nakita nyo po ngayon, si Alto Broadcasting System at si Chronicle Broadcasting Network, pag pinagsama nyo, yan na po si ABS-CBN. Dahil binili po ni Eugenio Lopez si ABS, dito na po nabuo yung ABS-CBN Broadcasting Corporation na noong 2010 po ay binagong pangalan to ABS-CBN Corporation. So, nag-umpisa po ito noong 1957. 1969, inaprubahan po ng Kongreso ang prangkisa ng ABS-CBN for 50 years. Kaya ito po yung unang prangkisa nila as ABS-CBN. 1995, nag-apply po muli ng legislative franchise para sa broadcasting si ABS-CBN na tumakbo naman for 20 years. Okay? At noong September 20, 1993, kung makita nyo po, kulay puti, ginawa na po ang Multimedia Telephony Incorporated. Ibang kumpanya po ito. Noong 1993, nag-umpisa pong lumabas si Multimedia Telephony Incorporated. At ang kanila pong negosyo ay sa paging system. So, telecoms. So, nung panahon po kasi na yun, 1993, wala pang cellphone. So, meron pa lang noon mga pager. So, si Easy Call, si Pocket Bell, yan, yung mga yan. Si Multimedia Telephony, yun po ang negosyo nila. Pagers din. Noong 1995, nag-request po si Multimedia Telephony na magkaroon sila ng prangkisa para sa wireless communication paging system na naibigay din noong 1995. 1997, nag-request po sila na palawakin pa yung kanilang prangkisa na para maisama
ang mobile, wired at wireless telecommunications. Ibig sabihin, nag-apply sila kung pwede sila magkaroon ng prangkisa para mag-operate ng cellular, wired, mga landline, at wireless, mga cellphone, communication systems dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Okay? So, noong 1999 hanggang 2002, nag-request sila ng mga certificate, mga papel-papeles nila para magawa nila ito, na nag-grant din naman ng NTC. Pero noong July 12, 2010, okay, kung makikita nyo po, kulay gray ulit, gumalaw po si ABS-CBN. Binili po niya ang broadcasting network na Studio 23. Kung inabutan nyo po yun, no, kabataan po ako nung nag-start po yung Studio 23 noong 1998. Bata pa po ako noon. At ang mga shows nila kalimitan sa gabi hanggang madaling araw, no, hanggang 3 a.m. Okay, so kadalasan mga MTV, yung wala pa yung MTV Philippines, yung MTV Asia, yun ang pinapalabas nila sa Studio 23. Hanggang sa nabili ito ng ABS-CBN, okay, noong 2010, at noong 2014, okay, pinalitan nila ng pangalan, ginawa na nilang ABS-CBN Sports and Action. Ito po, yung unang kumpanya na binili ng ABS-CBN na ginamit nila yung network franchise nang hindi nagpapaalam sa Kongreso. Okay, nabigyan po ng network franchise ang Amcara Broadcasting Network, ang Studio 23, noong July 16, 1995. Nung binili po ito ni ABS-CBN noong July 12, 2010, hindi po sila nag-file sa Kongreso na kung pwede bang i-transfer yung legislative franchise nila sa ABS-CBN. Strike 1. Tapos, a few months later, no, lumipas ang ilang buwan, noong October 15, 2010, binili ni ABS-CBN ang Sapientis Holding Corporation. Tandaan po nyo, mahalaga po itong si Sapientis Corporation. Bakit? Kasi itong si Sapientis Corporation ang ginagamit nilang pambili ng mga negosyo. Noong March 5, 2010, ipinagsama-sama na, kinuha na ni ABS-CBN ang mga subsidiaries niya, yung 5 subsidiaries niya, kasama dito ang Sapientis Holding Corporation at ang Amcara or Studio 23. Noong December 29, 2011, binili ni Sapientis ang Columbus Technology Incorporated. Ito pong si Columbus ang may-ari kay Multimedia Telephony Incorporated. So dahil binili ni Sapientis si Columbus, tandaan po natin, si Sapientis po ay binili na ni ABS-CBN. Di ba kanina? Binili na po ni ABS-CBN si Sapientis. Si Sapientis bilang isang representative o bilang isang negosyo, kabilang kay ABS-CBN, binili po niya si Columbus Technology at in effect, binili rin po niya si Multimedia Telephony. Ito po yung nangyari noong 2011. June 7, 2013, okay, 2 years later, si ABS-CBN Convergence, dating si Multimedia Telephony, ay pumasok sa isang network agreement kasama si Globe Telecoms. At noong March 2 years later, 2015, nag-file na si ABS-CBN ng Certificate of Filing of Amended Articles of Incorporation. Okay? At inaprubahan po ito ng SEC. Inaprubahan po ito ng Securities and Exchange Commission. Ang masaklap po dito, si ABS-CBN, simula nung nabili niya si Multimedia Telephony noong 2011 hanggang 2015, ginagamit po niya yung prangkisa ni Multimedia Telephony nang walang congressional approval. So, pangalawa na po yun. Una, si Amcara. Pangalawa, si Sapientis. Si Multimedia Telephone. Ito po yung sinasabi nila ng corporate layering. Bibilhin, okay, bumili si ABS-CBN ng holding company, ng negosyo, para bumili ng ibang negosyo. Yun po ang corporate layering. So, yun po. Yun po yung unang kaso ni ABS-CBN na kailangan ipaliwanag niya kung bakit nagkaganito.
sa Korte Suprema. Pangalawang kaso na inihain kay ABS-CBN, operation of the Kapamilya Box Office KBO without the necessary permit from the National Telecommunications Commission. Totoo ho ba na nag-ooperate sila ng pay-per-view ng walang permiso ng National Telecommunications Commission? Ang sabi po dito ni Solgen Calida, si ABS-CBN daw ay gumagamit ng frequency, ng free-to-air frequency. Dapat pang libre lang. Gumagamit po siya ng free-to-air frequency para ang mga Pilipino po ay magbayad ng serbisyo sa kanya. Wala rin po yun dito sa kanyang prangkisa. Hindi po yun naka-indicate sa kanyang prangkisa. Hindi po niya dapat ginawa yun. Pero tingnan po natin kung ano naging history niyan. Baka naman po kasi may punto naman si ABS-CBN. Hindi po natin alam. So, how did ABS-CBN abuse the terms of their franchise in airing KBO? Okay? According to the Cowaranto, 2015, nag-launch si ABS-CBN, inilabas ni ABS-CBN ng TV Plus. Okay? Ito po yung maliit na box na kinakabit po natin sa TV natin. Okay? Tapos wala kayo ibang mapapanood doon kundi puro ABS lang. Meron pong, ang TV Plus po na ito ay merong free-to-air channels. So, lahat po ng channels ng, libreng channels ng ABS-CBN ay naroon. So, naroon si ABS-CBN News, si ABS-CBN Sports and Action, tapos si ABS-CBN mismo, yung actual channel kung saan kayo nanonood ng mga telenovela, nandoon siya. Meron din siyang kakayahan para magbigay sa inyo ng pay-per-view. Magbabayad kayo para may mga mapanood kayo na shows. Si ABS-CBN po, ginamit yung free-to-air frequency para mapagana ang kanilang pay-per-view. Hindi po dapat nila ginawa yon nang walang pahintulot ng NTC. Ano pong nangyari? Noong April 1, 2015, nagpadala ng sulat si ABS-CBN sa NTC para makapagbigay sila ng pay-per-view ng Pacquiao-Mayweather match. At ang pay-per-view cost is 2.5. So, para mapanood mo to, kailangan magbayad ng 2.5. Okay? Ano pong sinagot ng NTC? NTC did not approve their request to air pay-per-view noong April 29, 2015. Ano pong ginawa ng ABS-CBN? From April 2016 hanggang January or February of 2020, without any approval from NTC, ABS-CBN aired different pay-per-view events. Tigas din ang ulo eh. Donaire versus Bedak for 200 pesos o 199 pesos. Pinoy Pride 38 at 41, 99 pesos each. KBO Holy Week Special 99 pesos. 2019 ABS-CBN Ball Red Carpet Coverage 30 pesos. Listen, The Big Shot Concert, yung concert ng TNT Boys yata yun, 30 pesos. Miss Universe 2018 Catriona Gray Homecoming Concert, walang nasabing presyo doon sa actual na Cowaranto. Sa pangalawang kaso na inihain ng Solicitor General laban sa ABS-CBN, kailangan maipaliwanag po ito ng ABS-CBN na bakit kahit hindi sila binigyan ng NTC ng permiso para mag-ere ng pay-per-view, nag-ere pa rin sila. Bakit? Ba't nila ginawa yun? So, yun po yung sa point number 2. Ito naman po, dun sa pangatlong inihain ng Solicitor General laban sa ABS-CBN, yung use of Philippine Deposit Receipts by ABS-CBN Holdings Corporation. Si ABS-CBN daw po, inadmit na niya, tinanggap niya na ang purpose po ng PDR na kanilang ginawa ay makakuha ng foreign investment para maitaas ang kanilang shares and to allow foreigners to participate in mass media. Pero ito pong sinasabi ng ating Constitution. Ating pong Constitution, Article 16, Section 11, Item number 1, the ownership and management of mass media shall be limited. Hindi yata naintindihan ng ABS-CBN kung ano ibig sabihin ng limited. To citizens of the Philippines, pang Pinoy lamang, or to corporations, cooperatives, or associations wholly owned and managed by such citizens. Yun po ang sinasabi ng ating 1987 Constitution. Ano po ang ginawa ng ABS-CBN? Ito po. September 16, 1999, si ABS-CBN Holdings ay nabuo.
September 29, ilang araw lamang, 1999, naglabas na ng mga PDR si ABS-CBN sa Philippine Stock Exchange. Ito po yung sinasabi na inaprubahan daw to ng SEC. On October 7, 1999, at 10 cents per share. Ang mura pa nun, di ba? 10 cents lang per share. It was noted that the sale of the shares will be used for operational expenses. Panggagastos daw nila sa mga gastos nila sa trabaho, sa kanilang operations. Bago nagsara ang araw, ang ginawa po ng Lopez Incorporated na siyang may-ari ng buong ABS-CBN, okay? Nagpasok sila ng 132 million shares sa ABS-CBN Holdings. Bakit nila ito ginawa? Kasi gusto nilang magbenta ng shares kay PDC Nominee Corporation, kung saan siya ay merong 61% or 62% na ownership sa PDR. Okay. Tulad po ng sinabi ko last time, ang ginawa pong ito ng ABS-CBN ay isang loophole. Ang batas po natin, sinasabi na hindi po pwedeng mag-own, hindi pwedeng magkaroon ng pag-aari ng foreigners ang mga foreign investors sa ating mga multimedia companies. Yun po ang sinasabi ng batas natin. Pero, ang PDR po, ang PDR ay hindi proof of ownership. Hindi po ibig sabihin kapag ikaw may PDR, ay meron kang proof of ownership. Pero ano po ang sinasabi ni Calida tungkol dyan? Sa Securities Regulation Code, RA number 8799, beneficial owner or beneficial ownership means any person who directly or indirectly through contract or arrangement, understanding, relationship, or otherwise has or shares voting power, which includes the power to vote or direct the voting of such security, and or pwede po kasing walang voting power pero meron siyang investment returns or power, which includes the power to dispose of or direct the disposition of such security. So ibig sabihin, nasasabi po dito ni Soljan Calida, kahit wala kang pag-aari, kahit hindi ka stockholder, pero dahil meron kang indirect contract or arrangement or understanding at ikaw ay kumikita sa iyong ininvest, ang tawag sa iyo ay beneficial owner. Owner ka pa rin. Hindi lang ng stock, pero owner ka pa rin. So, yun po ang sinasabi ngayon ni Soljan Calida. So, babalikan ko po yung sinabi ng UST kanina. Ang ABS-CBN ay isang model franchise holder. Hindi pa nga sila nagpapaliwanag. Ang ABS-CBN hanggang ngayon, wala silang ginawa, lalo sa kanilang Facebook page, wala silang ginawa kung hindi mag-issue ng propaganda. Tulad nitong video na to. Wala silang ginawa kundi maglabas ng propaganda. Sinasabi nila na biktima sila, sinasabi nila na ino-oppress sila, sinasabi nila na pinipigilan daw ang kanilang press freedom. Ito po ay isang halimbawa ng, naalala niyo po nung sinabi ko po sa inyo na wag po tayo magpapabola. Wag po tayo magpapabola sa mga tao na akala nila ay mas matalino sila sa atin at kaya nila tayong lokohin. Ito po ang example nun. Isa pong example yan nito. May mga tao po na naniniwala sa propaganda ng ABS-CBN. Imbes na magpaliwanag sila sa Supreme Court, anong ginagawa nila? Ito, naglalabas sila ng kung ano-anong propaganda. Ba't hindi na lang nasagutin yung akusasyon sa kanila sa Supreme Court? Hindi ho ba? Hindi ho mas magandang solusyon yun kesa yung dumada, humanap ng kakampi, hanap damay, hanap kakampi? Kasi po, para po sa akin, kung gusto po talaga nilang linawin, ito pong sitwasyon tungkol po dito sa ating, sa kanilang franchise. Doon na po nila umpisahan. Huwag po nilang umpisahan sa propaganda. Magpaliwanag na lang siya sa Supreme Court. Kumbaga, kung tayo po mga ordinaryong tao, may nag-away tayo sa kalsada, sasabihin po sa atin, mag-uusap kayo sa barangay. Ganon din po, mag-uusap kayo sa Supreme Court.
Kesa yung kung ano-anong propaganda yung pinagsasabi. May statement kayo na ganito, may statement kayo na ganyan. Hindi ho ba? Ako lang ho ba to? Kayo po, sa palagay niyo po, model franchise holder po bang ABS-CBN? Tulad ng sinasabi ng UST? School of Journalism, by the way. Okay, hindi po to yung buong UST. Sa palagay niyo ho ba, dapat po silang i-absuelto dahil sila po ay press or mass media corporation? Dapat ho ba na mai-extend pa ang kanilang prangkisa? Palagay niyo ho ba? I-comment nyo lang po below at pag-usapan po natin dito po sa comment section. Ito po ay part 6 na ng aking serye tungkol dito sa pagsasara ng ABS-CBN ngayon po 2020. Kung nagustuhan niyo po siya, please click subscribe. Okay, dito po, meron din po sa taas. Okay? Please click subscribe lang po doon para po lagi po kayong ma-notify, lagi po kayong masabihan kung meron po akong bagong update sa aking videos. Okay? Also, kung pwede nyo rin po i-click yung notification bell sa tabi ng subscribe button para po ma-email kayo ni Google kung meron po akong bagong mga uploads. Pwede nyo rin po akong kontakin sa thetype5project@gmail.com. Gusto nyo po akong makausap ng diretsa. Also po, kung nagustuhan nyo po itong video na to, please click share. Paki-share po itong video na to sa inyong mga social media portals. Pwede nyo rin po akong i-add sa The Type 5 Project with Coach Jarrett sa Facebook, at Coach Jarrett sa Twitter, at Coach Jarrett din sa Instagram. So, yun lang po. I hope to see you again in my next episode.